everyone! So in today's video ay hindi tayo gagawa ng patuka. Sa halip ay i-discuss natin ang mga epekto ng pag-aagawan ng mga inahing manok sa isang pugad. Oo, related ito doon sa nauna nating video tungkol sa pagkabugok ng itlog. At base sa obserbasyon ko dito sa aming manukan ay meron ako nakitang tatlong epekto ng pag-aagawan ng mga inahing manok sa isang pugad. Kahapon ay napansin ng asawa ko na merong nabasag na itlog dito sa pugad na ito. So, bakit nga ba nabasag yung itlog na yun? Yun ay sa dahilang tatlong inahing manok ang nag-aagawan dyan sa pugad na yan. Okay, makikita nyo. Iba-iba yung kulay. May puti, may pagka-pink, no? So, ang unang epekto ng pag-aagawan ng mga inahing manok sa isang pugad ay ang pagkabasag ng itlog. At magkakaroon ng domino effect dahil kapag may nabasag na itlog, ay mababasa ang mga kasamahang itlog dito. So, alam mo na, pag nabasa ang itlog, matutuwa ang mga bakterya dahil mape-penetrate nila at yun na ang mangyayari, mabubugok ang mga itlog. Therefore, ang pangalawang epekto ng pag-aagawan ng mga inahing manok sa isang pangitlugan ay ang pagkabugok ng mga itlog. At ang pangatlong epekto naman ay ang hindi pagkakapare-pareha or hindi pagkakasabay ng pamimisa. Okay? So, nung nakaraang video wherein pinakita ko doon na dalawa lang ang successful na nabuhay dahil may napisa siyang tatlo pero isa pa doon ay namatay dahil naipit niya no, ng inahing manok. Ngayon, ang ginawa ko doon sa mga itlog ay nilaga ko. At ito nga ang nangyari. Akalain mo dun sa mga natirang itlog na yun, may apat pa palang sisiw na I think siguro mga less than 6 days mapipisa na rin yun. Bakit nga ba nangyayari yun na hindi nagkakasabay-sabay ang pagkapisa ng itlog? Okay, so syempre sa isang pangitlogan may mauunang mangitlog dyan, ano? Habang nangingitlog pa lang siya, saglit lang na magde-deposit yun ng kanyang itlog at lalabas na rin yun. So, eto na ngayon, merong isa na namang manok na gusto mangitlog dun sa pugad na yun. Uupo siya. Ngayon, ang nangingitlog na manok kasi hindi naman agad-agad nga yan na pagkaupo niya, lulusot na agad yung itlog niya sa puwet niya. Magti-take muna yan ng ilang minutes bago talaga lumabas yung itlog. So, doon sa pag-upo niya ay nagki-create na siya ng init doon sa unang mga itlog na nakadeposito doon sa pangitlogan na yun. So doon nag-uumpisa na ngayon mag-develop ang embryo, no? So samantalang yung ilalabas pa lang niya ng itlog fresh pa, bago pa. Yun na nga ang nangyayari na mayroon nang nauunang na ma-develop na embryo. Kaya hindi na sila nagkakasabay-sabay ng pagkapisa. So, ang gagawin ko pala dito, dahil sa tingin ko malabo na itong makapamisa, dahil pinag-aagawan nga ng mga manok, tatanggalin na lang natin itong mga itlog. Wala na itong pag-asa siguro. Nakita mo, may part na parang lamat, may basa. Yung nabasag na itlog to ayan, so madumi siya, may lamat.
Yan. So ito ay panibago namin mga sisiw na napisa. Actually kahapon pa ito. As of kahapon, 6 pa lang napisa niya. Ngayong araw na ito bumaba na yung inahin, kaya kinuha na lang ng asawa ko. Total na napisa niya na successful ay 8. So yan, napailawan muna namin kasi kailangan nila ng init. So itong napamisa na to, bakit naging successful yung pamimisa niya? Bakit nakapisa siya ng 8? Okay. So ito kasi ang naging obserbasyon ko dyan sa kanya. Nung time na nangingitlog siya, wala siyang kasabayan. Okay? Wala siyang kasabayan mangitlog. Kaya solo niya yung isang pangitlogan na yun. At nung time na nagilimlim na siya, walang nag-attempt umagaw. Okay? Kasi matapang yung manok Depende rin talaga pala sa manok kung matapang hindi na makakapang-agaw yung ibang inahin. So yun. So masaya naman ako dahil 8 peraso ang niya, napisa niya. Hopefully ay mabuhay lahat. Yung isang yun magdi-deposit na naman yung itlog niya. Tapos ito naman nakapila. Ang bayan. Hindi kasi marunong maghanap na sariling pugad. Gusto kikiagaw. So yun ang epekto ng pag-aagawan ng mga inahin sa isang pugad. No? Nababasag yung itlog, nabubugok yung itlog, at hindi nagkakasabay-sabay yung pagkakapisa. I mean, ano ba tawag doon? Hindi nagkakasabay-sabay yung maturity ng pamimisa ng itlog. Okay. So, kapag ganyan ang nangyayari, isa yung balakid sa ating goal na makapagparami ng mga manok. Pero hindi naman din nasasayang nga dahil kinakain naman namin. Pag naobserbahan ko na baka masira lang, kinukuha na namin yung mga itlog. Pero ang goal naman talaga natin is maparami yung ating mga manok para mas marami tayong mabenta. So sana ay meron tayong makuhang solusyon para dyan. Yung budget friendly na solusyon. So yung incubator, sa tingin ko the best na solusyon yun para sa mga ganyang problema ng pagkakabugok ng itlog. Pero hindi pa natin kaya ng budget natin yun. Dahil bukod dun sa gagastusin sa pagbili ng incubator, yung additional consumption ng kuryente, mahihirapan tayo. Okay, so gusto natin maging sustainable sa ating ngayon sistema. Hindi pa kaya na hindi natin afford yung incubator. Hanggang dito na lang muna. So walang sawa ng pagsuporta, panunood at pagsubaybay sa aming maliit na channel, sa ating subscribers. Maraming salamat. Sa ating silent viewers, maraming salamat po sa inyo. Sa ngayon po, ang status ng aking channel ay nalagpasan na natin yung 1,000 subscribers na requirement. Pero yung pangalawang requirement, which is medyo malayo pa ako dun, yung 4,000 na watch hours, punta ko na nga lahat So pero sa tulong mo, malakas naman ang pananalig ko
malakas ang paniniwala ko na maabot ko rin yun sa tulong ninyo. So, maraming salamat sa sana ay may natutunan kayo dito sa video natin sa araw na ito. At don't forget to like and share this video. And please, don't forget to subscribe. Let's grow!